Okay, good evening mga kapatid. At sa mga bahay-bahay, kami po bumabati ng pagpalang gabi. At salamat sa Panginoon sa chance again na tayong mga kapag-aral salita ng Diyos. At sabi ng salita ng Diyos, hearing and hearing the word of God comes the faith. Romans 10:17. Sabi rin ng Panginoon na ang salita ng Panginoon ay all scripture is God's breath. Useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Hello, Ate Princess. Good evening po. Salamat sa Panginoon. At so sa ating pagpapaumpisa, ay tayo magre-review muna ng ating nakaraang pag-aaral para tayo makakonect sa sunod na topic. So ang una na yung nakaraan natin pag-aaralan ng Genesis chapter 24. So tayo po ay nasa pag-aaral ng mga patriarchal history sa mga tatay ng ating nasyon. Sino-sino po ba mga tatay ng nasyon? Si Abraham, si Isaac, si Jacob, and si Joseph. Okay. So last week, ang pinag-aralan po natin sa Genesis 24, ayun na yung kay Isaac at si Rebecca. So bago naging si Rebecca, of course, inutusan ni Abraham itong kanyang katiwala o yung kanyang alipin o servant na sinabing ikuha ng asawa itong si Isaac sa kanyang relatives na kung saan ay sa Mesopotamia. Nasaan po ba Mesopotamia? Iraq. Sa Iraq. Okay. So bumalik ang kanyang servant at dala-dala niya ngayon si Rebecca. Ngayon naman nung panahon na yon, si Rebecca at si Isaac ay naging mag-asawa. So ngayon sundan natin yung pag-aasawa nila sa Genesis 25. Okay, sa Genesis 25, ito na rin yung panahon na mamamatay din dito na si Abraham. So tapos na yung unang patriarchal na si Abraham. So tingnan natin, basahin natin ang Genesis chapter 25 at pag-aralan natin anong nangyari dun sa Genesis 25. So, kumbaga matandang-matanda na dito si Abraham at sa katandaan niya ay nagkaroon, ito na yung panahon na sa-summarize ng Panginoon, ng writer, na si Abraham ay nagkaasawa pa. So, basahin natin. Si Abraham took another wife. Sa Genesis 25. Si Abraham nagkaroon ng another wife. So ilan na pala yung wife ni Abraham? 5. Pangatlo na to, mga kapatid. So, dati ang alam lang natin, ang asawa lang ni Abraham ay iisa, si Sarah lang. Tapos, nung naintindihan natin sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, nakita natin na nagkaasawa pa siya na si Hagar. Okay. So, ngayon sa pangatlo niya, ito naman si Keturah. Okay. So, si Abraham took a wife named Keturah. She bore Simran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shua. So ito yung kanyang mga anak. At pagkatapos niya, itong mga anak niya na si anim ito, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so nagkaroon pa siya ng 6 na anak. At sabi nito sa verse 5. So verse 5. Sabi niya sa verse 5, Abraham left everything he owned to Isaac. So ito na yung parang kagaya rin nung nangyari kay Ismael at saka kay Hagar. Pinaalis din niya itong kanyang mga concubines, yung kanyang mga anak sa mga concubines. So Abraham left everything he owned to Isaac. So iniwan pa rin kay Isaac lahat ng mga ari-arian ni Abraham. At sabi niya rito, but he was still living, he gave gifts to the sons of his concubines. Pinalayas din. Hindi man pinaalis, kumbaga they cast away papunta sa east. Papunta sa east. Saan ba ang east? So dito natin tingnan nasaan ang east. Nasaan kaya ang east? Kasi according sa Genesis chapter 2, ang east ay sa Saudi. So kaya itong mga anak ni Keturah, they are all Arabian tribes. Arabian tribes sila. So si Simran, si Jokshan, si Midian, di ba may mga Midianites later na mapapangasawa ni Moses. Yan.
So, yan ay Midianite. So, lahat sila ay Arab country o Arabian tribes. So, yan yung mga nasa Saudi Arabia, yan dyan yung Jeddah, dyan sila. Okay. Sa verse 7, sa verse 7 tayo. Verse 7, Abraham died. Okay, basahin natin verse 7. Ito yun. Verse 7, altogether, Abraham lived 175 years. Okay, 175 namatay si Abraham. And then Abraham breathed his last and died a good age. Old man, full of years, so lahat blessing nasa kanya. Kasi ang pangako naman ng Panginoon, sa lahat ng mga susunod sa kanya, you will live in a good age, 'di ba? Anong salita ng Diyos na makikita natin na that you will have a satisfied life, Abundant life. Abundant life. oh, 'di ba dun sa sa Psalm 91 verse 16 na sinasabi niya na you will and He will satisfy you with a good age. So meron yan. Tingnan, pagka nagkatama ako. Sign ko lang para ako sigurado. Baka may yan, verse 16 nga. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Praise God. Thank you, Lord. So, Abraham died 175 years old. Abraham died in a good age. They buried sa Cave of Macpela. So, sino yung nasa Cave of Macpela ngayon? Sarah, last week na pinag-aralan natin. So, one of the most, Abraham is the most important man in the Bible history. Kasi siya yung nag-umpisa ng lahat ng nasyon, sa kanya nag-umpisa, at sa kanya rin ang tinatawag na malaking part sa Bible history. Father of all nations. So siya ay tinawag ring man of faith, 'di ba? Kasi sa pananampalataya niya nang siya tested, tines siya, tapos 25 years na wala siyang anak. Kaya nagkaroon ng Eid al-Fitr ba? Eid al-Adha. Yun, kaya nagkaroon dahil sa yung sacrifice niya talaga. Dahil sa pagsunod niya kay Lord. Okay, he is a man of faith, man of obedience. Bakit siya naging man of obedience? Nung sinabi ng Panginoon, go to the country that I will tell you, sabi niya sa Genesis chapter 12, go to the country that I will tell you, and there I will prosper you. Oh, sumunod lang siya. Kinabukasan, dala na niya yung mga mga ari-arian niya, tsaka yung asawa niya. So, ganun lang siya kadali, wala siyang tanong-tanong, saan ba yun? Wala, basta sunod lang siya. Sinabi ng Panginoon. Kaya man of obedience talaga siya. Tapos siya rin, tinatawag na true friend. True friend. Oo. Saan natin makikita yung true friend? Yung true friend, na si Abraham, makikita natin sa 2 Chronicles 20 verse 7. He is a true friend of God. And James chapter 2, 23. 2 Chronicles. 2 Chronicles 20 verse 7. Tapos James 2, 23. So yun yung mas malinaw sa James 2 chapter 23, huwag niyong kalimutan. So Abraham had 3 wives in life bago siya namatay. Si Sarah, ang una niyang asawa, na yun talaga yung pinangakuan ng Diyos na magiging matriarchal. Ano yung matriarchal? Mother of all nations. Kung siya, patriarchal, so he is father of the nation. So Sarah is, may nagkaroon siya ng isang anak. Hello, Ate Pebi, good evening. Praise the Lord. So, si Sarah, nagkaroon siya ng isang anak na ang pangalan niya ay si Isaac. So, ano ibig sabihin ng Isaac? Ano ba yun? Yan na, yung laugh. Okay, tumawa. Tinawahan ka siya eh. Okay, si Isaac ay sitang laugh. Okay, he is a child of promise. Si Isaac, child of promise kasi may dalawang naging anak siya. Yung child of the born of the slaves and child of a promise. Di ba may dalawa akong pinag-aralan noon, child of a promise and the born of the slave.
Oh, si Isaac ang child of the promise. The promise that given, so siya ang nagtuloy. He carried the Abrahamic covenant. So siya ang nagtuloy. And father of the 12 tribes of Israel. Actually, pagkaanak pa ng isa pa, 'di ba? So siya yung pinakang lolo. So father of Jacob and Esau. So hindi siya father of 12 tribes. Okay, si Hagar ang kasunod niyang napangasawa. Next, number 2, Hagar. Hagar. Ang anak niya si Ismael. Si Ishmael. Okay, si Ismael is the son of the slave, ang tawag sa kanya. Born of Oh, sent to East country. So saan din ang East? Doon pa rin. Saudi. Saudi pa rin. Kaya itong magkapatid na itong yung sa anak ni Keturah at anak ni Hagar, both are going to East. At kung titingnan natin sa Genesis chapter 2, na sinasabi doon, ang East is Havilah. Havilah. Okay. Pag sinabing Havilah, sinundan mo yung verse niya, sinasabi niya na ng pool of gold. Saan ba ang pool of gold? 'Di ba Saudi Arabia? Pag galing Saudi ang iyong gold, 24 carats Saudi gold, napakamahal. The top class of the gold, 'di ba? Kaya nga doon ang land of gold. Pero hindi, basta sa Saudi kasi Arabia. ang sinasabing gold kasi dyan sa Saudi, sa part ng Saudi kasi, kaya natawag na gold kasi naggagamay talaga sila ng pera because of the mine of oils. Marami talaga silang mina. Pero gold rin, marami talaga. Gold yung ang gold, actually ngayon ang gold sa kanila wala na silang minahan ng gold. Wala silang minahan ng gold. Siguro before. Pero kasi ngayon nanggagaling na lahat ng gold sa India. Sinasabi lang kasi nga pagkadating doon sa Saudi, doon na lang nila ginagawa. Siguro kung sa panahon natin gano'n na nangyari. Pero noon, even you go to the biblical history, na yung apat na river from the Garden of Eden. Sabi ng Garden of Eden, the first river was Pishon. Pishon is going to Havilah and Shur. So Havilah, it represents the Saudi Arabia. Kasi pag titingnan mo yung line of the river, ay pupunta siya ng Saudi Arabia. At pag yung isa naman river Tigris, yun naman yung pupunta ng Iraq, Kuwait, nahatian. So kaya nga meron silang river. So tapos doon meron doong description sa Genesis na yun ang mga yung Cushite, nasa ng Cush, Ethiopia. Ethiopia yung Cush. So kaya nga yun yung mga black, mga Somalian, ganyan, Yemenites, Cushite. Kaya nga nagtalo sila nun, di ba, Pastor? Ang Egypt tsaka ang Ethiopia. Kasi hinarangan ng Egypt yung daluyan nila ng tubig. Isa kanila doon. Kasi nag-aaway sila. Nag-aaway sila hanggang ngayon. Kaya tinawag silang meron kasi dun sa Mesopotamia, mamaya magugulat kayo na meron si Abraham, sinabi niya pumunta ka sa aking mga relatives na Mesopotamia. Pagkatapos sa Mesopotamia, magugulat ka na si Bituel ay relatives niya, tapos bigla siyang magiging Syrian. Yung Mesopotamia pala, apat na naghahati-hati dahil sa river. Ayan, sige. Okay, Abraham have 3 wives. So Hagar, one is Sarah, second is Hagar. Nagkaroon siya ng anak na si Ismael, the son of slave. He sent to the east of country, Havilah, where there is gold. Sabi ng Genesis chapter 2, 11 to 12. That is Saudi Arabia. So para kayo meron kayong Genesis 2, 11 to 12. So para meron kayong hindi haka-haka lang ang kwento ko. Okay. Ismael is a father of meron siyang 12. Si Ismael, meron kasing dalawa itong dalawang di ba yung isa 12 tribes of Israel? Ito naman 12 tribes din. Ismael, kay Ismaelites, meron din silang 12 tribes. Diba? Ismaelites.
Ismaelites, meron siyang 12 tribes. Ito. Kaya siya, dahil siya may 12 anak din. So, sundan po natin yung verse 12 to 18. Kasi hindi ako nagsalita nito, yung Bible. Ayun o. Verse 12, 18. Genesis. Doon pa rin po, sa 25, verse 12. Sabi niya, this is the account of Abraham's son Ismael, whom Sarah made servant, Hagar, Egyptian, bore to Abraham. There are the names of sons of Ismael listed in order to their birth. Nebayot, the first of Ismael, Kedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish, and Kedema. These were the sons of Ismael. There are the names of 12 tribal rulers. Di ba Ismael yan ha? Ito ay 12 tribal din. Rulers. Pero hindi sila promise patriarchal. Hindi. Magulat ka eh. Dati hindi ko rin nababasa. Ngayon, para bang nagkaroon yung nakita ko lang na bakit ba meron pa palang ibang meron pa palang 12 tribes bukod sa 12 tribes of Israel. Okay. So dito sabi niya 12 tribal rulers according to their settlement and camp. Altogether Ismael lived 137 in his last breath. So she has 12 tribes also. And sabi niya rito 137 ang namatay si Ismael. So meron dito ito ay di ba pinaalis niya papuntang east Habila din. sa Habila. So, kaya nga yung kay Hagar at kay Ketura pareho ng lugar. Namatay na yung So Ismael are the descendants of the Islam, di ba? So every Muslim or regardless of the races, the country, they are called as Ismaelites. So ang kanilang talagang father is Ismael. Okay, yun ang kinikilala nilang father. Tayo naman, ang kinikilala natin is si Abraham because this is the promise of God. Promise the covenant, Abrahamic covenant na that the Lord will save us. Kasi yung sa Abrahamic covenant na meron siya ipapadala na isang savior through Jesus Christ. So kaya nga si Ismael as Isaac is a picture of our God the Father and the Son. Yun. So yun yung promise ng Panginoon. So for the Ismaelites, ang tinatawag nila ay yung lahat ng spiritually, they call that Ismaelites din. Yung mga letter M. So tinatawag silang So pag ikaw ay naging Muslim, letter M, ikaw ay tinatawag ding Ismaelites. Okay. Spiritually. So regardless of all the ng inyong nasyon kung saan ka galing. Sa atin naman, 'di ba? We are spiritual Israelites. Pagka tawagin natin, we are spiritual Israelites kasi nga naniwala tayo na tayo ay anak ni Abraham according to the word of God sa Bible. Na tayo ay kung tayo ay kay Moses at tayo kay Kristo, tayo ay mga anak ni Abraham. 'Di ba? According to Galatians chapter 3, I think 21, na meron sinasabi doon na if you are in Christ, you are Abraham descendants. Sinabi ng Biblia. Kaya nga, dahil tayo naniniwala kay Kristo, tayo ay Abraham descendants. Kasi si Jesus is Abraham descendants kasi kay Judas siya eh. Kay Judas siya nanggaling. So, yan yun po. So, Keturah have 6 children and they are called as Arabian tribes. So, they sent to east. And that is approximately, tinitingnan ko ko rin yung mga background. Kaya matagal ako mag-aral eh. Isang lesson, naabot ako ng mga 3 days.
Kasi inuugat ko siya, tapos titingnan ko siya yung mga history niya, geology niya. So sent to east, there are Mecca and Medina. Saan ba yung Mecca? Saudi Arabia. So kaya nga doon nakalagay Medina doon. din. Naniniwala sila yung tinayo doon na ay tinayo nila ni Ismael. May kaan. Yung Mecca na pinag-iikot-ikutan ng tao ikutan nila doon. Mecca, Oo. ano yun? Mecca at Medina in between. Doon sila naniniwala na tinayo ni Abraham daw yun at saka ni Ismael. Kaya hanggang ngayon, hindi nila tinatanggal. Ginawa nilang holy place yun. Di ba yun nga nasa Israel din, yung kanilang, yung Cave of Macpela. Cave of Macpela. Ginawa naman nila, nilagyan nila ng mosque. Na para dito daw ay tinatawag nilang Ibrahim Mosque, di ba? Di ba parang nilalagyan nila ng Panood ko yun eh. nilagyan nila ng marka. Tapos sa Saudi naman, yun din naman yung ano nila. Pero meron din ako nakakausap yung mga nagkukwento doon na doon daw naman, kaya daw may tubig doon, may holy water, naman. Kasi daw nung di ba pinalis na sila ni Abraham. Tapos biglang wala na silang tubig dahil nasa desert sila. Tapos iniwanan nila itong si Ismael sa hayaan ng mamatay. Tapos dahil siyempre ang Panginoon ay faithful sa kanila. Gumaganon-ganon daw yung bata dahil sa ano na daw sa uhaw at mamamatay na. Si naman lumayo na si Hagar, hayaan na daw mamatay. Gaganon-ganon daw. Lumabas daw yung tubig sa kagaganon niya dun sa ito daw yung holy nila doon. Yun ang nagkwento sa akin ng mga ng taga kabilang. Meron din pastor sa Pero sa Bible, hindi sa ang sabi sa Bible, hindi ganon. sa Turkey meron din silang tinatawag na Abraham Mosque. Ginawa nila nilang mosque. Pero underground siya. Pero preserve na lang ng mga Turkish. Pero sa Biblia, makikita mo talaga yung pax niya eh. Ay sa Turkish hindi doon kasi hindi naman doon nagpupunta si Abraham. Pero gumawa sila doon. Hindi naman sila nagpupunta si Abraham doon eh. Nandito siya sa sa Canaan at saka sa Mesopotamia. Pwede pa sa Mesopotamia. Pero kung sa Turkey, malabo pa, baka pwede rin nila gayahin yun. So Isaac, so doon sa they sent to east, they are called as Jeddah. Jeddah or yun yung pinakang specific sa Mecca at Medina eh. So Jeddah yan. So sa verse 19 to 20, basahin natin ang verse 19 to 20 ng 25. Dito naman yung kay Jacob at Esau na. Ito na, ipapanganak na yung patriarchal. Kasi namatay na si Abraham at 175 years. Tapos ngayon naman, si Isaac naman ngayon ang bagong patriarchal. Diba? Siyang kasama sa tatlo. So father of Abraham and Isaac and Jacob, diba? So ngayon na kay Isaac na tayo. Si Isaac, ito, sabi niya rito, this is the account of Abraham's son Isaac. Abraham became father of Isaac. In verse 20, Isaac was 40 years old when he married Rebecca. Di tama yung ating suspicious last week na siya ay nasa 40 years old nung napangasawa niya si Rebecca. Pero si Rebecca, hindi natin alam kung ilang taon siya. So walang sinabi sa Biblia. So dito sa pagbabasahin natin, tuloy lang natin hanggang tayo, 20 sabi niya. Okay. Dito sabi niya, was 40 years old when he married Rebecca, daughter of Bethuel, the Aramean from Padan Aram, and sister of Laban, the Aramean. Dito nagkaroon ako ng question. Kasi nung binabasa ko to, ay di ba Aramean, Padam is Syrian. Sabi ko, bakit ganun? Nung sinabi ni Abraham na sa kanyang katulong na pumunta ka dun sa Mesopotamia dahil na dun yung kanyang mga relatives. Bakit pagdating dito, naging Syria? Di ba magkakatabi yan? Pastor? Ito na. Kaya nga, yun yung hinanap ko, napakatagal. Okay. So, ang Padam area, sorry. Ang Padan Aram, o Aramean, is northwest Mesopotamia. Ibig sabihin ng Mesopotamia pala, meron siyang mga boundaries na nagkakasama-sama na ibang bansa. Parang hindi siya solo na pag sinabing Mesopotamia, hindi lang siya parang isang city lang siya o isang country lang. Kundi meron siyang
meron siya nahati ng iba-ibang, Kumbaga, before, parang dito, no, may Oman, parang pero Emirates tsaka na siya, parang tapos before, ganyan. iisang lugar lang sila. Kaya lang ngayon kasi, naghati-hati na. Kagaya nung sa, ang India tsaka, di ba, Pakistan. Yung ganyan. Dati isa sila, di ba? Oo. Kaya lang, hindi na sila nagkasundo. So, naghiwalay sila. So, ito naman, kaya tinawag Mesopotamia, the Mesopotamia is came from the two words. Between rivers. So, dito sa Mesopotamia came from two words. Meso Meso. means between. Between. Yung word na meso is between. And potamos, okay, yung word na potamos kasi Mesopotamia eh. So, yung potamos meaning river. Galing mo talaga. Okay, meaning river. Meaning river between Tigris and Euphrates. So itong Potamos, ibig sabihin nasa pagitan pala ito ng dalawang kumbaga pag dalawa, ibig sabihin magkalinya kaya 'yon o magkadugtong? Hindi, ano lang yan. Magkahiwalay. Magkahiwalay. Pero in Oo, between. ganun, no? Kasi may nga border na ganito. yung ang palatandaan yun ng ng Eden eh. 'Di ba nagganon-ganon sila? Hiwalay. Oo, naghiwa-hiwalay. Isang linya galing sa Eden. Pero pagdating sa nila, nagkahiwalay. Nagkahiwa-hiwalay. So kaya ito, in between the Tigris and Ilog Euphrates. Ito yung mga palatandaan ng Eden. Kaya pero hindi natin makita yung Eden. Pero pag titingnan mo, yung marka, nandoon. doon. Kumbaga nasa isang ganyan yan, di ba? Hindi na lang pinakita ng Panginoon. Niwala na. Oh. Kasi nga, di ba may guard? Tsaka holy ano yun. Okay. So, ang Ilog Euphrates at saka Ilog River, so parang 1, 2, 3, siguro ganyan ang lalabasan niya. Ang modern day ng na naghahati-hati dito is Iraq. 'Di ba Mesopotamia is Iraq? Yeah. Okay? And Kuwait ang kahati rin niya. 4 na naghahati-hati. And Turkey and Syria. So kaya pala tinawag dito na si Bituel is Aramean. So, galing niya sa Mesopotamia. Sa Mesopotamia itong buong ito na to is Mesopotamia, all our border. Nahati-hati ng apat na country. Syria, Iraq, at saka Kuwait, at saka yung Turkey. So, 4 yung naghahati-hati. Kaya pala, nagulat, sabi ko, ba't ganun? Usap kanina, sabi ko, nagkamali yata ako ng sabi ko nung Genesis 24. Pero hindi eh. Tinitingnan ko, sabi, hindi naman eh. Dahil nakasulat, biblical naman yung tinitingnan ko, hindi ko naman kinukwento yun eh. Binabasa ko rin kasi sa Biblia, tapos titingnan ko lang. Tapos, paano nagkamali? Pagdating dito ako nagkaroon ng question. So, yun naman pala. Okay, so alam na po natin, ang Mesopotamia came from two words, okay? Two words, Meso and Potamos. So, it means between two rivers. So, yun po ang ibig sabihin niya. Okay, now si Rebecca, nandun tayo kay Rebecca at kay Isaac. So, si Rebecca, ay nung ipangasawa niya is 40 years old si Isaac. And sadly, they are barren also. Pero mabaog na naman si Rebecca. Ay samantalang sila ay pinangakuan na naman sila ang magtutuloy ng nations. Pagkatapos may isang baog na naman ang gagamitin ng Panginoon. Gaano? Hindi mo talaga mapapatong yung talagang pag-iisip ng Diyos. Bakit kailangan na sa mga taong mga imposible gagawin yung mga kanyang mga plano? Ngayon, si Rebecca was barren. Okay? Baog. So, Isaac, pray for 20 years. 20 years. 20 naman. 20 lang. May tawad na 5. Oo. Si Abraham, 25. Diba? So, Isaac was prayed for 20 years according to Genesis 25:26. Ako nagbibigay ako ng verse kasi ayaw kong para alam nyo na hindi ko kinukwento lang yan. Hindi ko po kinakata. Genesis 25:26. So, basahin natin ang Genesis 25:26. Sabi niya dito,
Isaac was 60 years old when Rebekah gave birth. Okay po, so 60 years old. So 40 nung pinangasawa niya si Rebekah, ngayon po ay nung pinanganak nila sina Esau at saka si Jacob is 60 years old. So equivalent for 20 years old. So Rebekah went to the Lord when nagbubuntis pa siya. Went to the Lord kasi meron siyang may nagtatalo sa tiyan niya. Nagtawag rito Jostil Sabi niya rito, the babies, sa verse 22, the babies jostle each other within her. And she said, why is this happening to me? So, she went to inquire to the Lord. May nag-aaway, tutulakan. Bro, grabe yung nasa tiyan niya. Hindi niya alam pa noon that time, di ba? Ganyan siya. Nabuntis nga siya, pero ito naman, kagulo-gulo sa tiyan. Talagang nag-aaway, sipang-sipaan, ganyan, tulakan-tulakan. Yung bang hindi nagkakasundo sa tiyan. Sabi ng Panginoon sa 23, the Lord said to her, 2 nations are in your womb. Uy, nation ang sinabi niya, hindi 2 babies. So 2 nations are in your womb, sabi ng Panginoon. At sabi niya rito, Twins pala yan. 2 people from within your be separated. One will be stronger than other. Yung isa, Ate Ruby, good evening po. Yung isa mas malakas sa kanya, sabi niya, mas malakas yung isa. At sabi niya rito, an older will serve the younger. Ganoon na naman, the older will serve the younger. Saan mo po ba naalala niyo yung unang serve the younger? Petik yan Yung kay Noah, 'di ba? Kila Japet at kay Shem at kay Ham. So kaya nga si Ham ay naging magse-serve siya doon sa kanyang mga panganay. Kaya hanggang ngayon lahat ng mga Canaanites, mga itim, ayan, ginagawa ngayon taga-serve doon sa mga mayayamang bansa at sila ngayon yung laging tabok ng yung puro lang sila. Ang ginagawa, mga construction, laging kapag sila nag-a-apply. Maitim. Ano yan? Laborer yan. Hindi pa nga nagsasalita. May tatak na kagad. May tatak. Laborer yan. Dito na naman. Yung kanyang anak na na dalawa, sinabihan agad ng Panginoon na the elder will serve the younger. Pero ang kanilang customary, dapat ang younger ay magse-serve sa elder. Di ba? Ganon. Pero dito, hindi ganon ang sinabi ng Panginoon. So, 2 nations. Pag sinabing 2 nations, may dalawa na naman itong bansa na sinabi ng Panginoon. Ayan, itong naman 2 nations na naman ito. Ito ba yung binanggit natin na 2 nasyon sa Israel na nag-aaway? Pwede. Na sinasabi rito. Tingin nyo po. Meron po kayong gusto nyong tingnan. So, yung sabi niya, they have 2 nations. At sabi ng Romans chapter 9 verse 10 to 13, yang God has a sovereign choices. Meron siyang dun sa Romans 9:10 to 13, ang pamagat niya, God's sovereign choice. Pag tinignan mo yung kanyang yung kanyang title. Meron pala siyang pinili na nasa tiyan pa lang ng tao ay pinili na niya na ikaw ay mamumuno o hindi mamumuno. Alam na niyang plano niya, may purpose na siya. Kaya nga, ito sa Romans 10:9 to 13, sinabi niya, not only but Rebekah children have one and the same father, the father Isaac, yet before the twin were born and have done anything good or bad, wala pa silang ginagawa. Sabi niya rito, in order that God's purpose of election might stand. So, para mangyari yung kalooban ng Panginoon, bata pa lang daw sila, nasa tiyan pa lang, o iaanak pa lang, nakaplano na ang Panginoon sa kanila. Alam na yung mangyayari. Di ba iniisip pa nga lang natin, bago mo pa isipin, alam na. Nakaplano na. Kaya nga sinabi rito, just it is written, Jacob I love, but Esau I hate. Hindi pa naipanganak. Nakasulat na na grabe si Lord. Pero pag tayo kaya, ano kayang gagawin? Meron kaya tayong mga ganun. Kaya may pinag-aralan tayong mga predestinations. Nung aking preaching before ng yung mga predestinated na tao na
plano na sa iyo kung anong mangyayari sa buhay mo. Kung ikaw ay magiging pastor, kung ikaw ay ano, kahit anong takbo mo, kahit anong layas mo, magsiserve ka pa rin sa Panginoon. Pero one thing for sure, lahat ng evil, hindi yan sa Panginoon. Okay? May nangyari sa akin, predestined ako doon kasi kaya nangyari sa akin ito. Hindi yun. Lahat ng good, hindi sa mga masasama ang plano ng Panginoon. All are for good. Okay? Kasi naparito naman ng Panginoon for us to give us an abundant life. Hindi para pag nakitang, ito pala yung aking, ito yung aking destiny. Diba, sabi mo nga, Pastor, Walang ganun anything na destiny. nangyayari sa buhay natin, inaalaw ni Lord yan. Because of the choices that we choose. Sometimes, choice ng Panginoon kung ikaw ay righteous, tapos may nangyayari pa rin sa iyo, choice of God yan. Kung ikaw naman pero mas kadalasan, choice ng tao ang kanyang mga nangyayari sa buhay ng tao. That's the consequence naman ng tao doon, hindi na ano. So dito makikita natin na si Lord meron siyang pinalano na sa dalawang anak ni Isaac. So galing sa baog, nagkaroon na naman nabuksan na ng womb. So wala pala imposible, no? Okay. Sa lahat ng mga baog na babae, pwede po pong magkaanak. Walang imposible. Basta ang sabi nga rito, Isaac pray. So nagpray siya. So kaya nga, ito yung magkakaroon ng katuparan sa lahat ng mga nananampalataya. At sabi niya rito, ito na. Sabi niya, mayroon niya 2 nations sa tiyan. Pagkatapos, nag-aaway sila lagi sa tiyan. Kaya nga sinabi ng Diyos na ang isa ay magiging against each other sila. Yun ang sabi ng Panginoon. So verse 24, basahin natin. The birth of Jacob. Ito na. Ipapanganak na itong dalawa. Ano kaya nangyari sa pamanganak nila dito? Basta sundan po niyo ako sa 24 para po tayo makano. Sa verse 24, when the time came to her to give birth, okay, papanganak na po. The first, there are twin boys in her womb. So may 2 daw bata na lalaki sa tiyan ni Rebecca. And the first come, ito na. Umiyak na. Lumabas, red, mapula ang balat. Mapula ang balat. So sino? Tapos sabi niya, in his body was like hairy. So mabalahibo. Kadalasan ng mga mabalahibo, di ba? Itong mga Dito. no, di ba? So Arab din 'yan eh. So mabalahibo. So tapos dito sabi niya rito, and so they named him Esau. Kaya pa siya tinawag na Esau kasi siya ay mapula. Yung Esau means mapula. Okay. And after this, his brother came out. Ito na, yung kapatid niya, lumabas din. Bihira yung ganito with his hand grasping. Nakahawak din sa paa. At gustong ayaw magpalamang, ayaw magpaiwan. Nakahawak siya. Pero imposible, no? Nakahawak siyang ganun. Pero, ang pagtitingnan nyo ito sa ibang translations o sa mga biblical dictionary, ang grasping, it is a tricker. Tricker nga siya. Tricker. Yun ang ibig sabihin yung grasping. So, tricker. Baga lang ito, tinranslate lang ito nung nasa Hebrew, ang lalabas nito sa ibang translation, it's all about tricks. Okay? So, kaya nga, ang salitang grasping o trick ay equivalent to Jacob. So, ang Jacob means trick o something na, ano ba yung trick? Mautak o mapanlamang. So, yan. Okay. So, grasping Esau's heel. So, his name Jacob. Kaya tinawag siyang Jacob because of grasping. So, ang grasping means tricker. Okay. So, tricker sa ibang translation. So, in verse 27, okay, anuhin ko muna yung 2 nations. Kasi ito na, malaki na sila eh. So yung 2 nations na tinatanong ko sa inyo, ito bang 2 nations is yung sinasabi, yung pinag-aralan natin last sa verse 23, sa chapter 23 na merong nahati ang Israel in 2 kingdoms. Yung kaya yun? Pwede. Hindi nasagot. Sagot? Also. Okay, si Esau, yung first came or red hairy, it's called
Edomites. Edom. Okay, Edom. Edom. Or in other words, Edomites. He's the father of Edomites. Or in other words, he is a Jordan. So Esau is Jordanian. So kaya pag nakita mo mga Jordanian sa malaking tao na mabalahibo ang mga katawan, no? Nakakita na marami akong kilala mga Jordanians na talaga napakapatikamay nila, mabalahibo, maputi, no? Maputi Tapos sila. maputi sila, tapos malalaking tao, mabalahibo ang mga katawan. So is a mark of Edomites. Sana natin makita yan para wala naman tayong sa Genesis 25 verse 30. Mga nakaano yan, may mga verse yan. Okay. So it is called also south border of Israel, ang Edom. Ibig sabihin, ang Israel at saka Edom ay border, magkatabi. So makikita natin sa Numbers 34 verse 3. So kung titingnan mo sa mapa yan, if you're going to look the map, ang Israel, ang kasunod na sa baba niya is yung Jordan. Magkadugtong yan pag pupuntan mo sa mapa. Kaya makikita mo ang mapa ng Jordan at saka kaya nga nung tumawid ang mga Israelites papunta ilog Jordan ang tinawiran nila. 'Di ba? Ilog Jordan papunta sa Canaan. So hinati ni Moses. Kaya nga ito yung ilog Jordan. Kaya nga yung mga Edomites o Esau, yan yung Jordanian. So anong karakter nitong si Esau? Hunter, skillful hunter. Yan ang kayo sa verse 27 natin makikita yan. Lakas siya. So basahin na natin ngayon ang dito muna tayo kay Jacob, yung another nation, second nation. Si Jacob. So reference pa rin kay Esau ha. Genesis 36 verse 9, sinabi niya, these are the generations of Esau, father of Edomites. Kaya ko na-confirm na father of Edomites. Genesis 36 verse 9. Kaya naman. Jacob. Kay Esau. Ngayon naman, let's go to Jacob. Si Jacob came with a grasping Esau's heel. Grasping means tricker. Ayan. Kaya yan ang pangalan niya, si Jacob. He is a quiet man. Sabi rito sa verse 27. Sabi niya, Jacob was quiet man. O yan. Sa 27, kung mababasa niyo po. He is a quiet man. Sabi niya, Jacob loved by Rebecca. Favorite siya ni Rebecca, si Jacob. So, nagkaroon sila ng tigisang favorites. Si Isaac is Esau. Sa 26, 25 tayo niyan. 27 to 28 na po tayo. Sa chapter? Hindi po. Sa 25 pa rin. Chapter 25, verse 27 to 28. Ito yung pinapakita yung dalawang nations na sabi niya, the boys grow up, sa verse 27, the boys grow up, Esau became a skillful hunter, man of open country, with Jacob was quiet man, staying among the tents, and Isaac had a taste for a wild game, loved Esau. So, paborito niya tong si Esau. Si Rebecca loved Jacob. Kaya nga, pagka yung tatay mo, ito, ganyan siya, bulong siya ng bulong doon sa anak niya, kung anong gagawin. So, yung nanay niya ang nagpupus doon sa anak niya. So, lahat siyempre, ikaw lagi mong kasama yung nanay mo, ang matutunan mo gawain bahay. Kaya siya, marunong siya magluto. Marunong siya magluto. Luto ang nalaman niya. Ito naman si Esau, walang alam sa pagluluto. Alam lang naman, hunting ng hunting. So, isang araw, wala siya nahuli. Kasi kung minahuli siya, nag-ihaw na siya. 'Di ba? Mag-iihaw na siya dun sa gubat kasi hindi naman niya nagugutom kada pag nag-hunting. Huli lang siya na isang malaki tapos mag-iihaw na siya, makakain na siya. Pero in this time, sa kanyang pagbalik, wala siyang huli. Kaya anong nangyari sa verse 29, sabi niya rito, once when Jacob was cooking, ito nagluluto, gutom kasi walang huli. Sabi niya, once Esau
Okay. Once Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country. Pamis. Pagod. Gutom. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng pamis sa Tagalog dyan. Wala Pagod, akong... parang ganun. Hindi ko na matingnan. O siguro parang pagod o ano. O gutom plus pagod. Ganun na yan. Okay. Sabi niya dito is, he said to Jacob, quick, let me have some of the red stew. Wow, red stew. Ano ba? Beans yan. Red stew? Ano ba yung red stew? Mga beans yan. Beans. Lentil, no? Sabi niya rito, lentil kasi. Lentils. Oo. Eh dito ako nakakita ko ng lentil, parang beans yun eh. Maliliit. Na? Beans yan, na pulang-pulo. Kasi dun sa, pagtitingnan ko dun sa ano, meron lentil soup na tinatawag. Pero ang lentil soup dito, eh, wala nang balat, puti na siya. Puti na beans. Color pula ang ano niya, balat. Siguro pag naluto, natatanggal yung balat, kaya nagiging puti. Para siyang munggo, maliit lang din ang size niya eh, sa lentil, yung lentil. Sabi niya, once Jacob was cooking some stew, Esau came in open country, famished. He said to Jacob, quick, let me have some of the red stew. I am famished. That is why he was called Edom. So he is the father of Edom. Kaya siya Edomite si Esau. And sabi niya, Jacob replied, first, sell me your birthright. Mautak na. Sell me your birthright. Sabi niya, look, I am about to die. Esau said, what good is for me, the birthright for me. Sabi niya, anong halaga sa akin ng birthright? Dahil kung mamamatay naman ako sa gutom. Gutom na ako, bigyan mo ako, iyon na yung birthright ko. Ito itong si Esau, parang hindi siya nag-iisip, no? Hindi niya iniisip Wala na, siyang, wala kasi syempre, di naman nila alam yung pastor na ano, diba? Bakit ito si Jacob? Alam niya ang pagiging pagiging Trigger nga birthright. siya eh. Siguro mas Kasi kwento siguro mas matalino itong si Jacob. matalino naman talaga siya. Kasi meron siyang pagnanais na tungkol sa birthright, ano bang meron sa pagiging panganay, di ba? Siguro, una kwento ni Sarah. Siguro kasi nanay niya siguro, niya. oo. Kasi ang binibless lagi yung panganay kasi, o di ba, sa kanya binibigay yung yung blessings, di ba, sa panganay. Kaya nga ito, ang mangyayari dito, hingin niya yung birthright. Ay, yung birthright binigay ni Esau. Sabi niya, okay, bago kita bigyan, swear me first. Grabe, ayaw niya sabi-sabi lang, sige, iyo na. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya talaga mangangako ka talaga. Wais nga siya. Talaga seryoso talaga ito si Jacob na maging kanya talaga yung Kinukwento siyempre yung pastor na yan. May nagsabi siguro, sabi niya rito, swear to me first. So he swore and oathed him, selling his birthright to Jacob. Yan. Sabi niya ganyan. Nag-oath na siya. Then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. Ito na, sinabi na lentil. Okay, lentil stew nga, yung beans. So ito na. He ate and drank and then got up and left. So Esau despised his birthright. So ito na, wala na yung kanyang birthright. Naipasa na niya. So hindi natin alam kung anong mangyayari sa sunod na kabanata. Kung anong mangyayari pag wala na ang birthright. 'Di ba ang mga firstborn o yung mga firstborn, napaka-specific. Ang Panginoong Hesus tinatawag siyang firstborn of the dead and living, 'di ba? Kasi siya ang tinatawag na firstborn, yung meron ipinili siya ng Panginoon to save the mankind. And he is the firstborn that rise from the dead. So dito, si Jesus, siyang sinusundan. Kaya nga, blessing ang mga firstborn. Blessing. Kaya mga firstborn, sila yung mga unang Kaya nga, kahit dun sa mga sa mga pag-aasawa, ginagawa rin nila laban, hindi pa pwede mapangasawa muna ang mga bata pa. Kailangan magkaroon muna ng blessings yung nauna. Hindi pwedeng mauna yung bata pa. Nangyari din yan kay diba? Kay Isaac. Na na-trick naman siya ng tatay ni... Kaya yan, magagantihan siya dyan. Matitrick naman siya sa ating sunod na pag-aaral, sa sunod na mga So ito, ano naman ating matututuhan dito? Ngayong panluloko ang inabot nitong si Esau. Minsan, naluloko tayo dahil sa wala nating
alaman din. Di ba? 6 pa rin. Sa walang kaalaman din, naluloko tayo dahil wala tayong kaalaman. Di ba? Sino-sino bang naluloko? Sabi niya, walang maluloko kung walang nagpapaloko. O, di ba? Kaya napaka kailangan din natin minsan ng wisdom din, yung mapag-research din tayo, mapag-untindi rin tayo. Sa panahon ngayon, full of deceiving. Marami tayong ma-encounter na deception. Ay ultimo sa Biblia lang, madideceive ka na eh. Marami nagtuturo ng kung ano-ano, magaling magsalita, daldal ng daldal, tapos wala, may tuturo sa iyo mali. Hanggang makapi mo na lang na meron nga ako narinig, alam mo yung isang beses, may yung tungkol sa solstice. Sample lang yun Ang solstice, napag-aralan ko, ang solstice pala, it is the tying of the soul. But it is not a biblical. So, yung parang yung nagsasama na, kaya tinawag niya solstice, the two words yun. Two words and soul. Soul and tis. Parang na-bind. nakakunik ka. Bind yun. So, sabi ko nga kung ikaw ay basta nakikinig na lang at di mo pinag-aaralan, parang maluloko. Wala talaga. Maano ka talaga, matitricks ka talaga. So, pag ikinakinig lang, tapos ginaya mo na, tapos ipapasa mo na sa ibang tao. So, mali na yung information na kuha mo. So, kaya nga tayo, maging mapag-ano tayo. So, ito, sa ating lesson ngayon, ano ba yung matutuwa natin? Is being cheater. Di ba cheater si Cheater si Jacob. Si Jacob, cheater daw. So, in other words, ating pagko-close nito, so, tinuturuan din tayo ng Panginoon na huwag tayong maging cheater. Okay? Be honest. Be honest po sa lahat ng ating be honest sa lahat ng ating gagawin. At ang salita ng Diyos naman, may sinasabi rin, it's all about for honesty. It's all about for the cheater. Meron siyang mga consequence. Sabi nga, alam niyo ba na ang cheating is a sin? Kasalanan po ang cheating. Okay, may aring tayo ang ibang translation ng cheating kasi is lie, 'di ba? Nag-lie ka, chinit mo siya. O kaya deceive. O deception. Okay, yung parang gumawa ka ng tricks. O, 'di ba? Para mo siya makuha yung pera niya. Ganun lang naman yun eh. O kaya naman papaniwala mo siya, yung babae, niligawan mo, i-cheat mo siya. May ganun. Ang dami. Ganun lang. Okay, maaring sa ganun din. Maaring sa sa government din, 'di ba? Ngayon, maraming nagkakandidato, 'di ba? Cheat mo yung tao. Ako, ibuotan niyo ako, 'di ba? Wala na kayong poproblemahan sa kahit naman saan wala ka nang poproblemahin. Lahat ng sitwasyon applicable tong cheating. Kaya nga ito'y aral sa atin, yung pagiging cheating is a sin. So government, maging sa government, maging sa work, 'di ba? Sa work naman, 'di ba? Mandadaya ka, wala si amo, hindi ako magtatrabaho. Tutuloy ko na ako. Wala namang customer eh. Talaga. Cheating. Kahit may trabaho, pagka yung nadating ni amo, gawa ulit. Maglalampas o magmama. Hindi. Joke lang. Okay. Kahit dumating isa, tuloy pa rin. Okay, sa friend din. Minsan sa mga kaibigan, di ba? Sa kaibigan. Kaibigan, na-cheat nyo rin yung mga minsan yung mga kaibigan natin. Sila lang. So, ito yung mga mga example lang natin. Kung ano yung conclusion ng ibig sabihin. Sa shop, pwede tayong makapag-cheat sa shop, di ba? Bawa, shoplifting. Hindi, kunwari sa mga paninda mo, sasabihin mo ganito yung original, pero actually mura hindi lang mo pala original. Hindi pala original, peke pala. Tapos bibilhin ng mga customer, no? Class A lang pala. Class A lang pala. Original, same pen. Ayan. Diba? Sabi mo, lakos, yung pala, hindi pala. Lako pala. Lakos, lakos. Laos na pala. Pero pag maklaro mo na lakos, basta may may crocodile. Kaso nga, butike eh. Butike kasi Iguana. Butike. Iguana. So, tingnan natin sa salita ng Diyos na kung saan makikita natin yung mga cheating. Okay, so tingnan natin sa Proverbs 13 verse 5. Proverbs 13 verse 5. Sinabi ng Proverbs 13 verse 5,
according sa salita ng Diyos, the righteous hate what is false, but the wicked bring shame and disgrace. Sa ibang translations, sabi niya, a righteous person hate deceit. Ano ba yung deceit? Cheat. Cheat, 'di ba? So ito yung paalala ng ating binasa ngayon, ng ating pinag-aralan is all about cheating. So cheating is sin. So righteous person hate deceit or cheating. But wicked person is shameful and disgraceful. So yung mga righteous hindi gumagawa daw niyan. So always righteous. So sa mga hindi gumagawa niyan, righteous. Amen. Amen. So, yun naman sabi niya, but the wicked person, yun yung gumagawa nito. So, kaya wag tayo, alam natin kung saan tayo nakalinya. Nasa righteous person tayo. So, we don't need to do the deceitful things. Amen? Amen. Okay, Proverbs 12 verse 19. Truthful words stand the test of time, but lies soon expose. Ulit. Truthful words stand the test lying tongue lastly only of time, a moment. but lies are soon exposed. Tama ba? Proverbs 12:19. Truthful Ibig sabihin, words. Pastor? Parang ibig sabihin, kumbaga yung mga matatamis mo sinasabi, pero lalabas din ang katotohanan. Kumbaga, Yun, walang na-expose. lihim na hindi nabubunyag. Saan natin makikita yun? Hebrew chapter 12, verse 5, I think. Basahin ko nga lang. Ayaw ko magkamali. Hebrews 12. 4 pala, sorry. 4:12. 4:13. 4:13, okay. Nothing in all creation is hidden. Okay? 4:30. Sabi ni Ate Jen, na sa truthfulness daw, kung hindi daw tayo nagsasalita ng totoo, one day daw, malalabas din daw yung katotohanan. At doon ay mapapahiya lang. So kaya nga sinabi ni Ate Jen na wala daw lihim na hindi nabubunyag. Kaya tingnan natin sa Hebrew chapter 4 verse 13. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom he must give an account. Nothing in creations is hidden. So therefore, sabi ng Panginoon sa ating conclusion, dear children, let us not love with words. 1 John 3:18, let us not love with words or speech, but with action and truth. Nakuha niyo po? Ibig sabihin, let us not love with words. So, hindi lang tayo puro salitang matatamis lang. Yan ay deceitful. So, sabihin natin ang totoo. Amen? So, don't be a cheating. Because cheating is a sin. So, tingnan natin ng ating mga sinabi kanina na si Jacob, ang ibig sabihin is a cheater. So, kaya nga, wag tayo mag-cheat. Ano mang klase ng ating ginagalawan, maging sa spiritual, maging sa physical, maging sa circular, let us be honest. Amen? Amen. Because in the time, the lies soon be exposed. O, wag tayo. Dahil pag na-expose yan one day, ako, ang sakit, nakakahiya, di ba? Halos wala ka. Sabi nga, manghiram ka na ng mukha sa aso. Sa hiya. I-reveal. Yun po. So, yan po yung ating napag-aralan sa gabing ito, Genesis chapter 25. At susundan po natin kung ano mangyayari sa buhay ni Jacob at ni Esau. Yes. Pagkatapos niya ibenta yung kanyang birthright. So, see you po sa next Tuesday if God's willing, I'm still here. At kung hindi naman po, ako po magpapatuloy pa rin kahit ako nasa Pilipinas. Kasi siyempre, I love history, I love yung pag-ano. So, yun po yung ating natutuhan sa gabing ito, do not cheat. Okay po, mga kapatid. Okay? So, sa ating pagsasara ng ating, kung wala po tayong tanong, may tanong ba tayo? Wala? Okay? May tanong? Wala. Okay.
So to close our studies, we will ask Pastor Don to close in our prayer for our studies. Sige, Hallelujah. let's pray. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Sa mga narinig namin na salita mo, Panginoon. Nawa yung mga salita mo, Panginoon, magiging gabay po, Lord, sa araw-araw na mga pamumuhay namin, Panginoon. Lord, thank you so much, O God, for the word. Thank you, O God, for the life of everybody. Thank you for the life of Pastor Carlo. And we continue praying, O God, sa mga nakinig sa salita mo, Panginoon. Salamat, Lord, that you give them more strength, O God, and also to us, Lord. Thank you, Lord, that as we go, O God, in our places, thank you, O God, that you protect us, guide us, O God. And even to the works, O Lord, of our hands, thank you, Lord, that you bless us, O God. And Lord, bless this house also. Thank you, Lord, for the protection. Thank you, God, for covering us, Lord, with your most precious blood. We praise, O God, in Jesus' name. Amen. Okay, Ate Ruby, good evening po. Salamat po. At si Ate Pebby, God bless po, Ate Pebby. Si Ate Princess, praise the Lord. So, salamat po. At sa inyo pong lahat, magkita-kita ulit tayo sa Friday. Okay po, bye-bye po. Good night, everyone.